Nabunot sa Magic Ruleta ng programang With Due Respect ang dating security aide ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ang pagtimbang sa kanyang sworn affidavit na nagdadawit kay Vice President Sara Duterte sa pogo at pera mula sa droga sa report ni Zandro Ochona. Laman ng balita over the weekend ang paglutang ng sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga, ang dating security aide ni VP Sara Duterte. Kaya hindi ito nilampasan ng Magic Ruleta ng With Due Respect. Okay, go Ruleta! Sino kaya? Uy! Seryoso ka pare. Wow. Parang, oo. At recently gumawa ito ng affidavit, no? Si Ramil Madriaga. Yeah. Oo, na medyo, ang sa affidavit attorney niya, parating oo, yes yata. kinonect niya ang ating Vice President. Oo, ginamit ng pangkampanya ba? Tama ba, no? Na Right. pinondohan ng dalawang malaking mga issue na hinarap ng Pilipinas. Yung una ay Pogo. Pogo, Oo, at pangalawa yung drug lords allegedly daw. to drug money. Yes. So, very, At allegedly involved din siya dun sa organizing yung presidential Oo. campaign for at yun yung, kaya yung banggaan. Tingin ng With Due Respect host na si Richard A. Darian, hindi simple ang relasyon ni Duterte at ni Madriaga. This is not just any relationship. It looks like it's an intimate enough in the sense that there's familiarity. Some would say operational familiarity. Para sa akin, of course, due diligence. Tignan natin ang background ng tao. I think he has been accused of some serious crimes. Let's remember, Las Cañas, Matobato, these were people na noong una walang naiwala sa kanila. Ano ba pinagsasabi niyo? Eventually, yan ang testimony na ginamit ng ICC na dumaan sa pinaka-highest threshold ng evidence verification. Binigyang diin naman ni Carlo Flores na kumpara kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, si Madriaga ay may sinumpaang salaysay. Malaking bagay yung pumirma siya ng affidavit at sinabit niya talaga. Hindi kagaya ng isang congressman na nirelease lang via live stream ba o ang kanyang mga allegations. So malaking bagay yun na that kickstarts the process of further investigation. Aminado si Professor Cliff Arguelles na nakadidismaya ang laman ng affidavit. Nung nakita ko yung affidavit at nabalitaan ko, ang ano ko dyan ay disappointed but not surprised. Kasi ang aligasyon laban kay Inday Sara, ang ating ikalawang Pangulo, ginamit sa kampanya ay pera galing sa Pogo sa isang bahagi, tapos yung iba naman ay galing sa drug lord. Ang unang-una ko talagang naramdaman ay, grabe, kung ito ay totoo, at syempre, i-verify pa, pero kung ito ay totoo, this is, like, hindi lang ito regular na katiwalian o regular na illegal. This is highest form of betrayal, no, of the Filipino people. Kasi Sakalian nilang mapatunayan na totoo ang aligasyon ni Madriaga, may implikasyon nito sa national security, human trafficking, transnational crimes, pati kidnapping na tingin nila ay mas masahol pa sa flood control projects. Sa programang Gising Pilipinas, inamin naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na binisita niya sa kulungan si Madriaga. Ito'y matapos makatanggap ng liham at kopya ng affidavit si De Lima mula kay Madriaga. Napaka-seryoso, napakabigat ng kanyang mga kwinikwento doon. So I got curious, I got interested. So pinuntahan ko po siya doon sa BJMP Annex 2, doon sa receiving area na nandun din ang kanyang lawyer, in the presence of his lawyer. Tinanong ko siya about yung affidavit niya, yung mga sinasabi niya doon. Ano ko sa kanya, nagtanong ako ng mga detalye ng mga sinasabi niya doon. Git ni De Lima, dapat mas malalimang maimbestigahan ang mga isiniwalat ni Madriaga. Ako si Zandro Ochona ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.